Siya, nandito po sa loob ni inaalagaan po namin po dalawang piraso po yung bao. Yan. Nangalaw sila na. Ito isang malaki oh. Yan. Yan po nahuli. Sama pero hindi. Mga kaidol, magandang hapon sa inyo. Dito tayo sa likod ng aming building kasi maraming mga puno dito at naglagay sila dito ng mga trap para sa mga tikling. Titingnan natin kung maganda ba yung pagkalagay ng mga trap nila kasi nakahuli na po sila ng tatlong bayawak at saka tatlong tikling at dalawa pong tawag nito yung turtle bao. Tingnan natin dito. Ito po ginawa nila ng daan para at least dito dadaan yung tikling, no? Tulad ng tikling at saka mga bao ito. Shadow lang kasing mababa yung pagkalagay nila. Ito. So, yun, pag dadaan dito yung ginawa nila ng daanan. Ganito may daan siya na nilagay. Ayan, so daan yan, nilinisan nila. Punta dito. Punta siya dito. So, punta dito sa unahan. Ayan dyan. Kasi may tubigan. Ayan. So, ganun po yung kanilang trap na nilagay. Kaunti lang pong ano dito. Kaunting galaw lang yan. Pag dumaan sila dito, yun tamaan ng kanilang paa. Kadalasan kung tikling man, paa ang matamaan dito. Yan o. May nilagay silang paing na bigas. Yan o. May mga bigas. Ayan. At ganito po yung pagkagawa nila. Mula dito sa taas yan, nilagyan lang nila ng rubber, yung guma, para yan ang magdadala ng higpit, no? Matrap siya dito ay kusa yung hihigpit dito sa taas, tinali. So isa pa lang yan. Tingnan natin pa yung iba pang trap na nilagay nila dito. Tingnan natin kasi marami yan nilagay nila eh. Yan po yung isang trap, makikita nyo yan dyan siya. So ikutin natin dito kasi wala kaming trabaho mga kaidol, buhat ng wala pang lupa na deliver kasi bawal dito mag-deliver kapag basa po yung lupa kasi dadaan kasi yung sasakyan dyan sa pinakasentro ng ipil, no? Ayan, at ayaw nila madumihan po yung kanilang daanan o kasada. Ayaw po nilang maputikan kaya pag may ulan wala talagang delivery ng lupa. So ayan tayo. At habang wala pa pong delivery ay ginagawa nila dito, gumagawa sila ng mga trap para at least may pang-ulam kami. Diyan lang kasi yung namin, no? Yan yung building na kasama na nabili sa boss ko. Yan po yung likuran. Malaki yan dyan. Malapit lang. At dito kami sa pinakalikuran nagawa ng trap kasi may mga puno dito. May mga daming mga pao. Ito yung isa. Nawan ng trap isa. Pang klase din ito. Yan. So, nagaganon siya. Pag dumaan dyan, ay maapakan po niyang ito. Pag maapakan niya, ay sigurado siya dyan. Ito kasi pag nagyan na daanan, punta dyan.
dito, pupunta dito. Punta dito yung tikling. Papunta dyan. Yan, mapakan niya dito. Pag mapakan na niya dito, yan ito. Pag mapakan na niya to, ito ay kusa tong maghigpit. Yan. So, isa rin yan sa nakahuli, no? Tingnan pa natin yung iba dito. Meron pa dito. Dito tayo. Dito muna sa kabila. Tingnan muna natin dito. Mamaya kung may mahuli mamaya ay papakita natin. Maganda sana kung sasama tayo pag may nahuli. Sige lang. Ayan dito. Siya rin dito. May ginagawa din sila dito mga kainit. Sa liblib ng mga damuhan. Kadalasan ay mahuli dito mga tikling. No? Mga tikling at saka bayawak. Pakita natin dito. Dami dito. Kasi ito, mayroon din dito. May mga trap. Yan. Ganito. Diyan dito lang madadaan yung tikling. Ito dyan. At ito po yung kanyang panghigpit. Yan. Kusa yung bibitaw. Kusa yung hihigpit dito. At ito yung bibitaw pataas. Ito isa, meron pa isa dito. Yan, dito no. So marami-rami itong nilagay nila. Mga trap. Ito lang na pero walang huli. Ito. Walang nahuli. Yan. Galaw. Nabali pala kaya hindi na lang nila ginawa ulit. Nabali pala yung kahoy. Nabali pala yung kahoy. So mayroon naman dito sa kabila. Ito pong nakahuli ng manatad dito. So nahuli yung isang ibon dito. Natawag naming manatad. Ito pong kanyang mga nakuhaan mga pakpak. Kasi nakahuli ang isa. Ito yung maraming bitag yan pa sa kabilaw. Yan o. Andyan pa. Kita yung pagkalagay nyo dito. Maraming bitag dito nilagay mga kaidol. Para sa amin ito yung paraan namin. Kung may mga ganitong mga gubat-gubat ay sanay kami dito sa panghuhuli ng mga ibong bukid, no? Para may pangulam at mga tawag sa amin sa Bisaya yung ibid at saka halo. Yan po kadalasan ay nahuli namin. So nakahuli sila dito na 5 kilos na bayawak. Dito lang yan, masukal na yung dito. Masukal na yung gubat dito. Idol. Ito. May ilog pala dito. Oh, ano to? Parang bakod. Yan, may trap dito pero sa tubigan.
Bakit may mga ano? Dito. Dito. Dito kadalasan kasi yung mga tikling. Dito. Dito may trap din nilagay dito. Pero nasa ano, minsan kasi mataas yung tubig dito pag palaging umuulan mga kaidol. Kaya dito nilagyan. Nung paglagay nito ay walang tubig, kaya ngayon pag nagkatubig siya ganun po. Isa din yung trap yan. Kung makikita nyo may ano siya, may lubid na maliit. Ayan. Mahirap pasukin. Ang dami pa ng trap nila hanggang sa pinakadulo yung naka-bend. Ayan, yung naka-bend na kahoy na yan. Isa ding trap na yan. Ano na dito? Pinasok nila tong gilid. Ayan pa, may trap pa dito. Ayan, yan, isa din yung trap. Diyan. May ano yan din yan. May lubid din yan. Huli mga kaidol, minsan may nahuli kami dito pag time na pinupuntahan na at tinitingnan na po yung kanilang trap ay wala na, kinain na pala ng aso. Naunahan sila pagkuha. Dito pa dito pa isang trap. Trap mo yun. Yan, isang trap din yan. Yan. Marami silang nilalagay dito. Kahit saan-saan lang. Dito pa ako sa kabila. May trap din yan. Dito sa kabila. Tapos ang dami kasing ano dito. Dami kasing mga puno. Ayan, umuulan na naman. Kahit saan tayo magpunta mga kaidol, kahit pa sa mga bundok makarating tayo ay nabubuhay tayo kasi sanay ako sa kabundukan. Ito yung way o paraan namin nung una, nung aking kabataan pa, ay nanguhuli kami ng ibon para pang ulam. So babalik na naman tayo sa dati. Ito natin. Umuulan. So dito na yung likuran sa aming building ng kasama sa nabili natin dito. Sabay tayo mamaya pag tingnan nila po yung trap. So dito na tayo. So ito po yung likuran ng building na nakasama na nabili sa aking busing. Ayan, pakyat tayo, dito tayo dadaan at umuulan. Kailangan natin umalik muna. Ipapakita natin yung nahuli nilang bao, no? So hindi namin yun
sinaktan or niluto po yung bao kasi andito siya, oh. Nandito po sa loob nialagaan po namin. Dalawang piraso po yung bao. Yan. Nangalaw sila. Ito isang malaki, oh. Yan. Yan po, nahuli. Sama pero hindi namin yan sinaktan, no? Yan, oh. Lumabas na po kanyang mata. Nahiya. Yan. So dito na lang alagaan namin. Pinakain namin ng kangkong, oh. Kangkong po yung nila, pagkain. Yan. So latest update sa araw na ito, titingnan natin dito sa harapan. Wala talaga yung lupa, hindi talaga nag-deliver, no? Yan po yung malaking problema namin kasi wala talaga kaming gagawin. Ito ay preparasyon na to para sa biga at wala na kaming iba pang gagawin, no? Kung may gagawin man, kaunti na lang, may bibend kami na ilang stick dito sa baba, pero gusto namin sana tambakan ng lupa bago namin gagawin yun, no? Kita natin at talagang lupa. Araw ngayon ng Lunes, no? So June June 22. So June 22, ano? Ayun, June 22, araw ng Lunes po. Wala talagang nagbabago dito sa ginagawa namin, no? Yan. At talaga walang nag-deliver ng lupa. Iwan ko kung paano matapos tong trabaho na to kasi kawawa yung mga kasamahan natin. May mga pamilya na iniwan, may mga anak, walang may padala na pera pang pagkain sa kanilang pamilya kung ganito palagi yung situation ng aming project, no? So yan lang muna mga ka-idol. Thank you so much sa inyong patuloy na suporta sa ating munting channel sa Bitoy Daily Mix Vlog. Abang-abang lang kayo palagi sa mga latest update dito sa aming project. Bali pang na namin ngayon, pang 5 linggo na dito. So na-trap kami dito, trap sa lupa, no? Walang delivery. May nakuha na pero ayaw daw nila mag-deliver pag maputik yung pinagkukunan kasi yung gulong dadaan sa sentro ng ipil at ang mangyayari po ay pamumultahin sila kung magkakaroon ng putik po yung daan kasi galing po sa pinagkukunan ng lupa ay dadaan siya po sa sentro ng ipil kaya po bawal maputikan po yung daan. So ayan, niintindi na lang natin kasi mahirap na. Ganun tayo, dapat tayo ang may alam, intindihin na lang natin sila kahit kami po ay nahihirapan. So thank you so much sa patuloy niyo suporta at amping mong tanan. Always tayong mag-pray kay God kasi po baliwala po, no? Para sa akin po walang perpektong tao sa mundo at walang ano ba tawag nito, hindi para sa akin kasi walang yaman na madadala natin sa langit kundi ang ating kabutihang puso sa loob ng ating puso, ang kabutihan, paggawa ng kabutihan sa ating kapwa, no? Kasi aanhin mo yung pera, ang dami mong ari-arian, pera, bahay, lupa, kung hindi naman natin po binigyan ng time si Jesus na papasukin sa ating puso at gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, sa ating sarili. At yan, sana po ay magbago tayo at panalangin araw-araw, no? Kasi po iba na po ang mga pangyayari sa mundong ito. So yan lang at thank you so much sa inyong lahat and amping mong tanay. God bless us all, no?